Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video nito, gusto pong explain sa inyo kung bakit kinakailangan nyong maglaan ng 2 o higit pang oras sa airport po sa Pilipinas kung kayo po ay magta-travel papunta po sa ibang bansa. So before, meron pong nag-viral na video dahil po sa isang kababayan natin na nag-share po ng video matapos na hindi siya pinasakay ng plane dahil sa dumating po siya sa airport na mga 30 minutes na lang po ang natitira bago po yung departure ng plane na sasakyan niya. Pero in the end, kabaliktaran na noon, siya pa po ang nabas ng maraming kababayan natin dahil po siya rin po ang may responsibilities sa ginawa niya. Kung kayo po ay new traveler, maaaring mangyari din ito sa inyo kung hindi po ninyo alam ang dahilan kung bakit kinakailangan nyo maglaan ng sapat na oras sa airport po sa Pilipinas on the day of your travel. Ang pagsakay po sa plane, lalo na kung international flight nga po, dahil magta-travel kayo sa ibang bansa, ito ay hindi maikukumpara sa pagsakay lamang sa bus, taxi, jeep, o anumang pangsasakyang nagta-travel sa lupa. Dahil marami po pong dapat ayusin bago kayo makapasok sa loob ng eroplano na sasakyan nyo. So kung kayo ay may plano mag-travel outside sa bansa po natin to work or just for sightseeing, then ang information sa video nito ay para po sa inyo. Watch this until the end po para malaman nyo ang reason kung bakit kinakailangan maglaan po kayo ng sapat na oras sa airport sa atin sa pag-travel nyo po. Okay? Meron pong 4 na section sa airport sa atin sa Pilipinas na dapat daanan nyo na magko-consume ng mahabang oras bago po kayo makasakay ng inyong eroplano po. At ito po ang i-discuss ko sa video nito upang lubusan yung maunawaan kung bakit o ilang oras halos ang kakainin bago kayo makasakay sa eroplano po. Okay? So, number 1 na dadaanan nyo na maaaring mag-consume ng oras nyo po ay ang travel tax payment section. Exempted man kayo o hindi, kinakailangan dumaan po kayo dito upang makakuha ng receipt o resibo na magpapatunay na clear na kayo sa travel tax payment. Kakailanganin nyo po ito para maibigay po sa inyo ang inyong boarding pass sa eroplano na sasakyan nyo po. Kapag maraming traveler, mga Pinoy man at foreigner, minsan po ay mahaba ang pila dito and it will take time talaga bago kayo matapos. Lalo na kapag kukunti yung staff nila na nagpaprocess po ng tax payment. It will take you more than 30 minutes po sa section na ito para lang po makuha ninyo yung resibo nga po na kakailanganin ninyo. Okay? After na makabayad na kayo ng travel tax at nakita nyong open na po ang check-in counter ng flight po ninyo, pwede na kayo pumila o to process your check-in baggage at makakuha ng boarding pass. Kapag nahuli kayo ng dating or kapag maraming talaga ang pasahero at puno ang plane, for sure mahaba po ang pila sa section na ito. May dapat man kayong check-in na baggage o wala, ninyo po dumaan dito dahil nga po sa boarding pass na kakailanganin po ninyo. Sa experience ko po, in my travel for many times na po, nagawa ko until now, dito talaga ako laging natatagalan, more than 30 minutes lagi at minsan ay umabot po ng 1 oras. Lalo na kapag nga po maraming pasahero at malaki yung plane na nasakyan ninyo, kung wala pa kayong hawak na travel tax payment, maaring bumalik pa kayo dito dahil di nila po ibibigay yung boarding pass ninyo. So be sure na bago po kayo pumila, make sure na meron na nga po kayo yung travel tax payment receipt po. Okay? Then kapag nakakuha na kayo ng boarding pass to ride your plane, the next section na dadaanan nyo po nakakain din po ng mahabang oras ay ang immigration section. Kapag maraming traveler na Pinoy at foreigner, for sure aabutin kayo dito ng 30 minutes or more sa pag-process lang ng inyong travel document. Kung returning kayo, maaring medyo mabilis ang processing, pero kapag new traveler po kayo, for sure maaring matagalan po ang pag-process sa inyo, lalo na kung meron silang mga confirmation at mga inquiries na gagawin. Madalas mangyari ito sa mga OFW at mga nagta-travel ng guarantor ay hindi nila kapamilya. So be sure na ready po kayo, pati ang inyong mga document na magpapatunay sa inyong mga sagot para di kayo ma-upload at maharang po sa immigration section nga po. Also, be sure na meron din kayong e-travel po sa ngayon para di kayo magaya sa iba na makikita nyo po doon na nagsusulat o nag-access sa kanilang smartphone para po sa e-travel registration.
lalo kayong matatagalan at maabala kapag ginawa nyo po ito. Okay? Then, after immigration po, the last section na kakain din po ng important time nyo ay ang security screening section po. So, dito po ay maaring matagalan lang kayo kapag mahaba talaga ang pila at marami pong traveler or kapag hindi operational ang lahat ng scanner machine nila. May mga time na nagta-travel kasi may mga time na during my travel also nakita kong hindi operational ang lahat ng scanner machine nila doon. Kaya lalong bumabagal at kumakain po ng mahabang oras. So yan po ang mga section, 4 na section na daanan nyo po sa airport sa Pilipinas. Nakakain talaga ng mahabang oras kapag maraming traveler po at dahil nga po sa iba pang reason. In this video, nilagay ko lang po na 30 minutes ang bawat section. In average po yan. Pero in reality, maaring mas mahaba po lalo na pag peak season or holiday season po siya dahil nga po sa mataas na volume ng traveler. For sure, mas mahabang time po ang makukonsume ninyo. So in that case, I recommend na 3 to 4 hours before your departure time ng plane po ninyo, dapat na sa airport na po kayo para po wala po maging problema po. Okay? So, for last tip po, ilang mga travel tips lang po na gusto ko pong ibigay sa inyo, additional tips na makakatulong po sa inyong pag-travel. Ito po ay yung mas sumusunod. So, number 1 po ay wag kayong magkakamali sa airport terminal na pupuntahan ninyo. So, this is also a common mistake ng ilang kababayan po natin, lalo na sa mga new traveler po. It's a common scene po na makita nyo po sa airport na sa Pinas na mayroong mga tumatakbo papasok ng airport. So, number 1 reason sa mga yon ay nagkamali po ng terminal na pinuntahan. So, before your flight, double check nyo po sa ticket nyo or sa airline company kung saang terminal ang sakay ninyo. Sa atin kasi ay mula terminal 2, terminal 3, so marami po. Okay? So, check nyo po yan lagi. Then number 2 tip ay as possible, be in the airport po bago mag-start or mag-open ang check-in counter ng plane na sasakyan ninyo. That way, kayo na ang nasa una ng pila at magkakaroon kayo ng enough time para po sa iba pang dadaanan yung section. Okay? Then number 3 ay magbayad agad po kayo ng travel tax para po makakuha agad kayo ng resibo, lalo na kung maaga kayo sa airport at hindi pa naka-open yung check-in counter nga po. Kung nasa pila na kayo ng check-in counter pero wala pa rin kayong travel tax payment po, wala pa kayong resibo, makiusap po kayo sa pila na sinusundan nyo or yung sumusunod sa inyo para po makabalik din kayo after na magbayad po kayo ng travel tax. Okay? Then number 4 tips po para di masayang oras nyo at mabilis ang process nyo po sa immigration section, huwag kalimutang magpa-register agad online ng e-travel po ninyo. Huwag gagaya dun sa ibang mga kababayan natin na nandun po sa isang sulok dun sa immigration section at ginagawa pa lamang po ang pag-register ng e-travel. Okay? Then the last tip po na may bibigay ko po sa pag-travel po ay wag po kayo magsuot ng magsuot lang po kayo ng very comfortable clothes po. Avoid wearing fancy clothes, jewelries po at iba pang object na may metal para di kayo mabala sa security screening area po. Okay? So yan po ang maibibigay kong additional tips sa loob ng airport para mapabilis po yung processing ng mga documents ninyo hanggang sa makarating po kayo sa boarding area ng eroplano sasakyan nyo po. Okay? So that's it po. I hope na clear na po sa inyo ang reason kung bakit kinakailangan nyo pong mag-allot ng more than 2 hours sa loob ng airport sa atin po sa Pilipinas bago ang departure time ninyo. So this is for your own good po at huwag gagaya po sa ibang kababayan natin na ginagahol po sa oras. So please share this video po sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo that will travel internationally this year or in the future po para sa kanilang awareness din. Thank you very much po sa pagkikinig sa video nito.